Sa isang liblib na baryo sa gitna ng makapal na gubat, kung saan ang buwan ay laging namumula sa dilim ng gabi at ang hangin ay puno ng amoy ng bulok na laman, nakatira si Rosa, isang mabait at masipag na magsasakang babae. Siya ay kilala sa buong lugar bilang isang tapat na kaibigan, laging handang tumulong sa pag-aani ng mga kapitbahay, hindi kailanman nagrereklamo kahit sa pinakamahirap na gawain. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay nakatago ang isang lihim na takot, ang mga kwentong bayan tungkol sa mga aswang na naninirahan sa mga puno ng saging at sa ilalim ng mga lumang bahay. Siya ay may asawang si Danilo, isang lalaking madalas na tinitignan ng iba bilang sagabal sa kanyang buhay, ngunit sa kanyang puso, siya ang tunay na lakas. May dalawa silang anak, ang bunso na si Maria, isang matalinong batang may mga mata na tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, at ang panganay na lalaki na hindi pa lubos na nauunawaan ang dilim ng mundo. Isang umaga, habang ang araw ay bahagya pang sumisilip sa mga ulap na parang dugo, nagising sina Rosa at Danilo upang maghanap ng baboy na pagkakakitaan. Ang kanilang sikmura ay kumakalam sa gutom, at ang kanilang mga anak ay naghihintay ng pagkain. Nagbaon sila ng kanin at itlog, at sabay na lumabas ng kanilang bahay na gawa sa kawayan, na laging amoy ng kahoy na basa at amoy ng lupa. Lumakad sila patungo sa tricycle nila, ang makina ng kung saan ay nag-ugong na parang huni ng multo sa gabi. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagmamaneho sa madungis na daan, na puno ng mga bato na parang mga ngipin ng hayop, nakita nila si Gregorio sa malayong dako. Siya ay isang estrangherong lalaki na nagpupumilit na hilahin ang isang napakalaking baboy. Ang laki nito ay hindi natural, ang balat nito ay maputla at basa na parang basa ng pawis ng isang nilalang na hindi tao. Kitang-kita ni Rosa ang itsura ng hayop mula sa kinaupuan niya. Ang mga mata nito ay namumula, ang mga ngipin ay matulis at nagniningning sa ilalim ng araw, at ang amoy nito ay hindi ng baboy kundi ng isang bagay na nabubulok sa loob ng gubat. Napangiti si Rosa sa una, iniisip na swerte ang araw na iyon, ngunit sa loob-loob niya, may kirot ng hindi maipaliwaan na takot. Lumapit sila kay Gregorio, na ang mukha ay parang maskara ng isang taong mailihim na galit sa mundo. Magkano ang baboy na iyan? Tanong ni Danilo, ang boses niya ay matatag ngunit may bahid ng pag-aasam. Ngunit si Gregorio ay nagpakita ng pag-aatubili, ang mga mata niya ay tumitig sa kanila na parang sinusukat ang kanilang kaluluwa, ang kanyang ngiti ay manipis at walang init. Huwag niyong katayin agad-agad, bulong niya, ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa mga puno sa gabi, puno ng babala na hindi nila naintindihan. Baka malugi kayo, baka hindi kayo handa sa kung ano ang lalabas. Sa wakas, pumayag si Gregorio, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa isip ni Rosa tulad ng isang sumpa, katain niyo agad, bago pa siya gumalaw. Bayaran nila siya ng pera na pinaghirapan nila, at dinala ang baboy sa isang bakuran malapit sa kanilang bahay, ang lugar kung saan madalas nilang ginaganap ang pagkatay, ngunit ngayon ay tila ito ay isang silid ng mga multo, na may mga bakod na gawa sa kawayan na puno ng mga gasa ng mga nakaraang biktima. Habang abala si Rosa sa paghahanda ng mga lalagyan ng karne, ang mga lata na amoy ng asin at dugo mula sa nakaraan, narinig niya ang isang sigaw ng bata. Hindi ito karaniwang iyak, ito ay isang daing na parang nangungulila sa kaluluwa, na nagmumula sa loob ng bakuran. Tay! Tay! May batang umiiyak, sigaw ng kanilang anak na si Maria. Ang mukha niya ay maputla at nanginginig, ang mga mata niya ay malaki at puno ng takot na hindi kailanman nakita ni Rosa sa kanyang anak. Sa puntong iyon, ang mundo nila ay nagbago. Si Danilo ay patuloy sa paghasa ng kanyang mga kasangkapan, ang tabak niya ay kumikinang na parang mga kuko ng isang halimaw, ngunit si Rosa ay agad na tumakbo kay Maria. Nakita niya ang batang nanginginig sa takot, ang daliri niya ay nakaturo sa direksyon ng bakuran. Nay! May batang nakatali doon sa loob. Tumatawag siya ng tulong. Umiiyak siya ng malakas, parang hindi na siya makahinga. Ang boses ni Maria ay puno ng panginginig, at ang mga luha niya ay tumutulo na parang dugo sa kanyang pisngi. Hindi agad naniniwala si Rosa. Tumingin siya sa bakuran, at ang tanging nakita niya ay ang malaking baboy, ang katawan nito ay mataba at basa, ngunit ang mga mata nito ay tila nakatingin pabalik sa kanya, puno ng isang kahilingan na hindi niya maunawaan. Ngunit si Maria ay hindi tumitigil sa pag-iyak, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang hinahawakan ng isang malamig na kamay mula sa libingan. Nay, nakita ko siya.
Isang batang babae, nakatali ang liig niya ng lubid na parang sa mga hayop, at ang kanyang balat putla at puno ng sugat na parang kinagat ng mga insekto na hindi natural. Inakay ni Rosa si Danilo, ngunit siya ay nagalit sa pagkagambala. Ano ba yung problema mo? Hindi mo ba nakikita na abala ako rito? Lagi na lang ikaw ang nagrereklamo, ang sigaw niya ay parang kidlat sa madilim na ulap, puno ng galit na matagal nang nakatago sa kanilang relasyon. Napaluhang si Rosa, ngunit hindi ito ang oras para mag-away. Danilo, pakinggan mo ako. May problema kay Maria. Parang may nakita siyang multo sa bakuran. O higit pa rito. Sa wakas, sumama si Danilo at nang makita nila si Maria na nakaupo sa lupa, umiiyak ng malakas habang nakaturo sa bakuran, ang kanilang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. May batang babae doon, nakatali ang lig. Umiiyak siya, humihingi ng tulong. Bakit hindi niyo nakikita? Bakit ako lang? Ang boses ni Maria ay parang sigaw mula sa impyerno, puno ng desperasyon. Kahit anong silipin nila ni Danilo ang bakuran, ang tanging nakita ay ang baboy, ngunit ngayon, ang hayop ay hindi na gumagalaw, ito ay nakatayo ng matagal, ang mga mata nito ay nakapako sa kanila, at ang amoy mula sa katawan nito ay lumalakas, isang amoy ng bulok na karne at pawis ng isang nilalang na naghihintay ng pagkamatay. Napaisip sila, nag-ilusyon ba ang bata, o may masama na nangyayari? Si Danilo ay hindi naniniwala, bata lang yan, nag-imagine lang ngunit si Rosa ay hindi. Alam niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga mangkukulam, mga engkantong masama na may kapangyarihang baguhin ang anyo ng mga tao, gawing hayop upang kainin sila ng hindi napapansin. Ang mga orasyong kanila ay madilim, puno ng dugo at uod, at ang mga biktima ay nananatiling nakakulong sa anyong iyon hanggang sa mawala ang kanilang kaluluwa. Biglang naalala ni Rosa ang isang detalye, ang kalamansi, ang matamis na prutas na may asim na parang dugo, ay ang susi upang alisin ang mahika. Maria, paano mo nakita ang batang iyon? Ano ang nangyari bago mo siya nakita? Kinuwento ni Maria, ang boses niya ay puno ng takot. Nay, habang kumakain ako ng kalamansi, natalsikan ang mata ko ng katas nito. Sobrang sakit kaya lumabas ako para magpunas. Tapos bigla ko na lang nakita ang tunay na anyo ng baboy. Hindi baboy iyon. Isang batang babae, Nay. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang balat ay may mga gasa na parang kinagat ng mga langgam na may mata, at ang kanyang liig nakatali ng lubid na puno ng mga uod na gumagalaw. Sa oras na iyon, konektado na ni Rosa ang lahat. Ang kalamansi ang nagpahayag ng katotohanan, at upang tuluyang palayain ang biktima, kailangang ibuhos ito sa buong katawan. Dali-dali niyang kinuha ang 5 pirasong kalamansi mula sa mesa, hiniwa niya ang mga ito ng mabilis, ang katas ay tumutulo na parang dugo sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya kay Danilo na handa ng saksakin ang baboy sa lig. Danilo, bitawan mo. Hindi baboy iyon. Pero huli na, ang sibat ay malapit na. Sa huling sandali, isinaboy ni Rosa ang katas ng kalamansi sa katawan ng hayop. Ang epekto ay agad, ang balat ng baboy ay umuusbok, ang usok ay itim at mabaho na parang amoy ng nasusunog na laman ng tao, at ang mga mata nito ay namula ng higit pa, puno ng galit na hindi natural. Si Danilo ay galit na galit, ano ang ginawa mo? Bubuin mo ba ako? Lalayuan na kita, ang sigaw niya ay parang riyumo mula sa lalamunan ng isang halimaw. Ngunit hindi natakot si Rosa, alam niya na tama ang ginawa niya. At nang lumingon si Danilo muli, ang ulo ng baboy ay nag-iba, unti-unti itong bumalik sa anyong tao, isang batang babae na umiiyak ng malakas. Ang kanyang lieg ay may mga sugat na parang kinagat ng mga pangingil, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at takot. Doon napagtanto ni Danilo ang lahat. Diyos ko, muntik ko nang ngi. Ang boses niya ay nanginginig, at ang luha ay tumulo sa kanyang mukha, puno ng pagsisisi na parang isang lalaking nawalan ng kaluluwa. Pinakawalan nila ang bata, na ang pangalan ay si Lina, at sinubukang alamin ang kanyang kwento. Siya ay mula sa kabila ng ilog, nawala habang naglalaro sa tubig kasama ang mga kaibigan. Ang tubig na iyon ay madalas na sinasabing tirahan ng mga engkanto, kung saan ang mga bata ay dinadala upang gawing alipin. May isang lalaki si Gregorio, hinila niya ako, at bigla akong nagkasakit. Tapos nagising na lang ako na hayop na, ang boses ni Lina ay parang bulong ng hangin sa libingan, puno ng mga alaalang hindi niya maipaliwanag. Nangako sila na hindi ipagkakalat ang nangyari,
upang protektahan ang bata at ang kanyang pamilya mula sa galit ng mga mangkukulam. Mula noon, naging mapagmatsyag sina Rosa at Danilo. Alam nila na ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi naunawaan, mga nilalang na gumagalaw sa gabi, na nagpapalit ng anyo upang mandaya, at na nagpapakita lamang ng tunay na mukha kapag handa na silang kainin ang kaluluwa mo. Isinama nila si Lina sa kanyang mga magulang ang hindi sinasabi ang buong katotohanan, ngunit ang takot ay nanatili. Huwag kayong mag-alala, ligtas na siya, sabi ni Rosa, ngunit sa loob niya, ang imahe ng umuusbong na balat ay hindi nawawala. Naisipan nilang hanapin si Gregorio upang parusahan siya, ngunit nang bumalik sila sa lugar kung saan nila siya nakita, ang madungis na daan na puno ng mga puno ng saging na parang mga kamay na humihila, wala na siya. Ang kanyang bahay ay parang biglang nawala, na para bang nilamon ng lupa, at ang mga kapitbahay ay hindi siya kilala. Sino si Gregorio? Wala kaming ganoong tao rito, sabi ng isang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas, puno ng lihim na takot. Doon nila napagtanto na si Gregorio ay isang dayo, isang mangkukulam na pumasok lamang upang gumawa ng krimen at maglaho tulad ng usok. Ang kanyang kapangyarihan ay malalim, kaya niyang maglaho ang sarili, magpanggap na hindi niya alam ang ginawa, at mag-iwan ng mga biktima na naghihirap sa dilim. Naalala ni Rosa ang sinabi niya noong binili nila ang baboy, katain niyo agad, baka malugi kayo, baka hindi kayo handa sa kung ano ang lalabas. Ito ay isang paalala na sinadya niya, upang maitago ang krimen at hayaang sila ang maging mga salarin. Kung hindi dahil sa matalas na mata ni Maria, ang mga mata na tila nakakakita sa mga anyong itinatago, malamang ay natuluyan na nila ang pagpatay sa bata, at ang dugo ng inosente ay magiging sa kanilang mga kamay. Mula noon, naging mas mapagmatsyag sila. Tuwing may kakaibang tao o bagay sa paligid, mga hayop na may mata ng tao, o mga tunog na parang daing sa gabi, nagsisiguro sila na may kalamansi sa bulsa. Ngunit ang takot kay Maria ay hindi agad nawala. Halos araw-araw, nahuhuli ni Rosa ang anak na nakatulala, ang mga mata niya ay puno ng mga imahe ng batang nakatali, ng mga uod na gumagalaw sa balat, at ng amoy ng nasusunog na mahika. Isang gabi, habang yakap niya si Maria bago matulog, tinanong niya, "Anak, may problema ba?" Mukhang may malalim kang iniisip. Umiling si Maria, ngunit ang yakap niya ay mahigpit, at ang kanyang katawan ay nanginginig. "Wala po, Nay. Natatakot lang po ako baka bumalik yung masamang lalaki, baka gawin niya ulit sa iba." Doon naisip ni Rosa na hindi lamang ang sarili ang pinoproblema ni Maria, siya ay nag-aalala para sa iba, para sa mga batang maaaring maging susunod na biktima. "Nak, huwag kang matakot. Nandito kami ni Tay mo. Hindi na maulit yon, mag-iingat na tayo. At kung bumalik siya, sasabihin natin sa barangay para protektahan ang lahat." Ngunit umiling muli si Maria, "Pero Nay, paano kung magbago na naman siya ng mukha? Paano kung hindi na natin siya makilala? Paano kung engkanto na siya, na hindi natin mahuli?" Ang tanong na iyon ay nagdulot ng katahimikan, dahil totoo, paano labanan ang isang kaaway na hindi mo makita, na gumagalaw sa anino at nagpapalit ng balat tulad ng ahas? Sa halip na takot, naisip ni Rosa na palakasin ang pananampalataya. Kahit anong anyo pa niya, kahit paano niya itago ang sarili, naniniwala ako na ihahayag ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Mananagot siya sa huli, "Anak. Magdasal tayo palagi para protektahan tayo." Kumalma si Maria, umiti at yumakap ng mahigpit. "Salamat po, Nay. Gusto ko ring maniwala na hindi na siya makakapanakit." Unti-unti, bumalik ang sigla ni Maria, ngunit ang insidente ay nag-iwan ng marka, mga bangungot kung saan ang bata ay umiiyak sa bakuran, at ang baboy ay tumatawa sa dilim. Habang ang buhay nila ay unti-unting bumabalik sa normal, isang bagong kaganapan ang dumating na nagdulot ng mas malalim na takot. Si Danilo, na dating ayaw sa trabahong madilim, ay naipit sa isang kahilingan mula sa kanyang tiyuhin na si Simon, isang imbalsamador na kilala sa buong probinsya, dahil sa kanyang kakayahang ipagandahin ang mga bangkay na parang buhay pa. "Danilo, kailangan ko ng tulong sa isang liblib na baryo." "Walang makakasama sa akin," sabi ni Simon, ang mukha niya ay matanda na ngunit puno ng determinasyon, ang mga mata niya ay parang nakakakita sa mga lihim ng kamatayan. Sa una ay ayaw ni Danilo, alam niya ang mga kwento tungkol sa mga baryo, kung saan ang mga tao ay hindi karaniwan, kung saan ang mga libing ay hindi para sa kapayapaan, kundi para sa ritual ng mga aswang.
Ngunit dahil sa pera at sa pangulila ni Simon sa isang katulong, pumayag siya. Binilhan siya ni Simon ng kalamansi bilang sipanangga. Sabi niya, sakaling mag-alok sila ng karne, hindi mo alam ang motibo ng mga tao roon. Ang biyahe papunta sa baryo ay matagal at madilim. Kahit sa tanghali, ang daan ay puno ng mga puno na parang mga braso na humihila, at ang hangin ay amoy ng bulok na dahon at isang bagay na parang laman ng tao. Pagdating doon, ang mga tao ay matatalim ang tingin, ang kanilang mga mata ay parang mga butas sa kaluluwa, at ang kanilang ngiti ay walang init, parang maskara ng mga patay. Nangingilabot si Danilo tuwing nakakasalubong sila, kaya tumiwas siya ng tingin, ngunit ramdam niya ang kanilang mga titig na sumusunod sa kanya tulad ng mga anino. Inihatid sila ng isang lalaki sa bahay ng bangkay. Ang lugar ay puno ng tensyon, ang ere ay mabigat na parang may panganib na nakahinga sa bawat sulok. Ang bangkay ay isang matandang lalaki, ang mukha niya ay parang natutunaw na, ang balat niya ay maputla at puno ng mga gasa na parang kinagat ng mga insekto. Tahimik silang nagsimula ng trabaho, ngunit habang abala sila, narinig ni Danilo ang mga kalalakihan sa labas, sayang, pinaimbalsamo mo pa. May gamot na raw ang katawan nito, dapat pinakain na lang. Hindi niya naintindihan, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanyang isip tulad ng isang sumpa. Pagkatapos, nagpaalam sila, ngunit biglang binigyan sila ng isang mangkok ng dinuguan. Ang amoy nito ay mabango sa una, ngunit may bahid ng metalikong lasa ng dugo na hindi karaniwan. Pinilit ni Simon si Danilo na tikman, ngunit lumayo muna sila. Lumingon si Simon sa kalamansi, hinawakan ito sa ulam, at bigla, unti-unti, nagbago ang anyo. Ang dinuguan ay nagkaroon ng mga buhok ng tao, mga mata na nakatingin, at mga piraso ng balat na parang kinagat. Dugo ng tao iyan, bulong ni Simon, ang mukha niya ay maputla. Nandidiri si Danilo, ngunit pinigilan niya ang reaksyon, ayaw niyang magduda ang mga tao, na ngayon ay nakatingin sa kanila na parang mga mandirigma. Dali-dali silang umalis, ngunit sa biyahe pa uwi, ang takot ay lumakas. Ang mga matatalim na tingin, ang mga salita tungkol sa bangkay, ang dinuguan na may buhay pa, lahat ay nagpapahiwatig na mga aswang ang mga iyon. Mga aswang sila, Danilo. Gusto nilang kainin ang bangkay na yon, hindi inimbalsamo, sabi ni Simon, ang boses niya ay puno ng kirot. Mula noon, hindi na kumain si Danilo ng dinuguan, tuwing nakikita niya ito, bumabalik ang amoy ng dugo ng tao, ang imahe ng mga mata sa ulam, at ang tunog ng mga kalalakihan na tumatawa sa dilim. Ngunit hindi pa tapos. Ilang araw pagkatapos, pinilit ulit ni Simon si Danilo na bumalik para kunin ang natitirang bayad. Kailangan natin, Danilo. Malaki ang kita. Sa biyahe, ang takot ay mas malakas, ang daan ay tila mas madilim, at ang mga puno ay parang may mga mata. Pagdating, maraming tao sa labas, dahil araw ng libing iyon. Dumiretso sila para sa pera, ngunit muli nag-alok ng dinuguan. Tikman nila ulit, at sa kalamansi, na ipakita muli ang katotohanan, dugo ng tao, puno ng mga od na gumagalaw. Napalakas ang pag-ubo ni Danilo sa pandidiri, at lahat sila ay napatingin, ang kanilang mga mata ay namula, parang handa ng umatake. Ayos lang ako, pagtanggi niya, ngunit sa loob, gusto niyang tumakbo. Sa wakas, umalis sila, at sa biyahe, nag-usap sila ng masinsinan. Sigurado na ako, mga aswang sila. Ang dinuguan gawa sa mga biktima nila. At ang bangkay na yon, plano nilang kainin, sabi ni Simon. Ilang araw pa, gustong bumalik si Simon upang bilihin ang dinuguan at suriin ito. Kailangan nating malaman ang totoo. Ngunit ayaw na ni Danilo, sapat na ang napatunayan at ang panganib ay masyadong malapit. Hindi na, tiyo. Delikado yon. Baka kainin tayo. Mula noon, lagi niyang iniiwasan ang dinuguan, tuwing kakain, nararamdaman niya ang lasa ng tao, ang amoy ng libing, at ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa ulam. Makalipas ang ilang linggo, hindi na napigilan ni Simon, bumalik siya ng mag-isa upang pihusgahan ang mga tao. Ngunit isang gabi, bumisita siya kay Danilo, mukha niya ay puno ng takot. Danilo, sumama ka. Kung magkasama tayo, mas madali nating mahuhuli sila sa aktong kumakain. Sa pangulit, pumayag si Danilo, ngunit sa biyahe, nanginginig siya sa alaala ng dugo. Nagtago sila sa likod ng mga puno malapit sa baryo, at maya-maya, dumating ang mga kalalakihan na may mga itak at karit, sumusunod ang mga batang gutom na gutom, ang kanilang mga mata ay walang buhay.
Pumasok sila sa isang silid puno ng kahoy at tabla, nag-iimpake ng mga bagay na hindi nila makita. Lumapit sila para makita, ngunit nasagi ni Danilo ang isang dahon, narinig sila. Napatingin ang mga lalaki, ang kanilang mga ngiti ay matulis. Mga bisita may mga pumupunta, bulong nila, at ang tunog ng kanilang tawa ay parang mga pangil na nagkakasalubong. Sa takot, tumakbo sila, ngunit ramdam ni Danilo na sinusundan sila, ang mga yabag sa likod nila ay parang mga paa ng hayop. Sa pag-uwi, hindi na siya mapalagay, napatunayan na may tinatagong lihim ang baryo, at ang dinuguan ay bahagi ng ritual ng kanilang kalagayan. Mula noon, hindi na bumalik si Danilo sa baryo. Ngunit ang mga bangungot ay dumating, nakikita niya ang mga mukha ng mga lalaki, nakangiti habang hawak ang dinuguan, handang ipakain sa kanya. Gumigising siya na pawis, ang puso niya ay tumitibok na parang handa ng sumabog. Isang gabi, bumalik si Simon, malungkot dahil wala ng katulong. Lahat natakot na, lalo na yung nakaranas ng dinuguan. Ngunit gustong bumalik si Simon upang makipagkaibigan at alamin ang totoo. Marahil ipapaliwanag nila. Ayaw ni Danilo, ang takot ay hindi na mawawala. Hindi na, tiyo. Mas delikado yon. Pumili ka ng kaligtasan kaysa katotohanan. Sa huli, hindi na nag-usap tungkol doon. Ngunit ang alaala ay hindi nawala, tuwing gabi, nararamdaman ni Danilo ang amoy ng dugo at ang mga mata sa dilim. Desidido siyang kalimutan, ngunit hindi madali, mga bangungot kung saan siya ang ulam, at ang mga aswang ay tumatawa. Sa wakas, tumigil siya sa pagkain ng lahat ng lamang loob at nag-focus sa pamilya. Ngayon, matanda na siya, ngunit ang takot ay nanatili, isang paalala na ang mundo ay puno ng mga lihim na mas mabuti nang hindi alamin. Habang ang mga alaala ng baryo ay nananatili, isang bagong anyo ng dilim ang dumating sa buhay ni Danilo, si Carmelita, isang estrangherang babae na biglang lumitaw sa kanilang bayan tulad ng isang anino sa liwanag. Siya ay napakaganda, maputi ang balat na parang buwan, matangos ang ilong, at ang buhok niya ay kumikinang sa sinag ng araw na parang mga hibla ng ginto na may bahid ng dugo. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang ngiti ay nakakaakit, mapagbigay, ngunit may kirot ng kadiliman na hindi maipaliwanag. Bagong salta siya, ngunit agad na siyang naging sentro ng atensyon. Pati ang mga may asawa ay napapalingon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa na parang hipnotismo. Tila isang anghel na biglang dumapo, ngunit sa loob ni Danilo, may kakaibang pakiramdam, parang may bahid ng kamatayan sa likod ng kanyang mga ngiti, isang amoy ng bulok na itinatago sa ilalim ng pabango ng mga bulaklak sa gubat. Patuloy si Carmelita sa paglapit kay Danilo, na suplado at mapagmatsyag. Ginoo, tikman mo ang luto ko, sabi niya tuwing dadalaw, bit-bit ang mga pagkain na amoy ng asin at karne na parang mula sa isang ritual. Ngunit nawawala ang gana ni Danilo, sa halip, ibibigay niya ito sa kanyang asong si Kulay, na tila ubod ng kasiyahan, ngunit ngayon ay ramdam niya ang kakaibang tingin ng aso sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa karenderya, narinig ni Danilo ang dalawang lalaking nag-uusap sa dilim, susunduin natin si Carmelita ngayong gabi. Babastusin natin siya para maging sa atin. Ang dugo ni Danilo ay nag-init sa galit, hindi niya papayagan na mangyari iyon sa sinumang inosente, kahit na maihinala siya kay Carmelita. Sa pag-aalala, sinundan niya si Carmelita nang makita niyang pumasok sa kawayanan, ang lugar na puno ng mga bulong ng hangin na parang mga daing ng mga biktima. Habang sumusunod siya sa dilim, ang mga dahon ay humihimas sa kanyang balat na parang mga kamay ng mga patay, at ang amoy ng lupa ay mabaho na parang libingan. Sa gitna ng kagubatan, hindi niya inakalang masasaksihan niya ang katotohanan. Biglang nagbago ang anyo ni Carmelita, ang magandang mukha ay napalitan ng isang pangit at nakakatakot na pagmumuka, mga mata na namumula tulad ng apoy sa impyerno, mga ngipin na matulis at puno ng dugo, at balat na parang balat ng ahas na nag-uulos. Nang makita niya ang dalawang lalaki, winakwak niya ang kanilang mga tiyan, ang tunog ng laman na pumupunit ay parang musika ng kamatayan, at ang kanilang mga sigaw ay natigil ng lantakan niya ang kanilang mga lamang loob. Ang dugo ay tumutulo sa kanyang baba tulad ng isang ilog ng kadiliman. Sa kalagitnaan, nabigla si Danilo nang makita niyang kumakain din si Kulay ng laman ng mga lalaki, ang kanyang matalik na kaibigan, ang asong laging kasama niya mula pagkabata, ngayon ay may mga mata na namumula at pangil na humahaba. Aso mo siya, parte ka na ng amin, bulong ni Carmelita, ang boses niya ay parang huni ng uwak sa gabi.
Doon na pagtanto ni Danilo, nais ni Carmelita na gawing katulad niya sila, mga halimaw, mga mandaragit na naghihintay sa gabi upang kainin ang mga inosente. Hindi siya nakagalaw sa takot, ang kanyang mga binti ay parang yelo, at nang maramdaman ni Carmelita ang presensya niya, tumakbo siya palayo kasama si Kulay, ang kanilang tawa ay nag-echo sa gubat tulad ng mga sumpa. Kinabukasan, bumalik si Carmelita sa bahay ni Danilo, masaya at walang bahid ng nangyari, dala ang isa pang pagkain. Ngunit ngayon, handa na siya, dala niya ang espesyal na sandata, ang kalamansi, na alam niyang makapangyarihan laban sa mga tulad niya. Nagpalipas muna siya ng ilang araw upang magplano, ngunit ang emosyon ay naghalo, galit sa pagkawala ng kulay, lungkot sa pagtataksil, at panghihinayang sa pagiging inosente ng kanyang alaga. Isang gabi, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, si Mang Cardo, bago mamatay, may mga nilalang sa gabi na mukhang tao, ngunit may kadiliman sa puso. Mga aswang, naninirahan sa atin, nagpapanggap hanggang sa makakuha ng tiwala, saka ipapakita ang tunay na anyo at kakainin ang kaluluwa mo. Kinabukasan, lumapit siya kay Carmelita nang dumating siya. Pumasok ka, sabi niya, ang ngiti niya ay peking, ngunit ang kanyang bulsa ay puno ng kalamansi. Inanyayahan niya siyang kumain at nang alukin siyang subuan, pumayag siya. Sa oras na ilapit ang kutsara, pinigaan niya ito ng katas ng kalamansi. Bigla, nag-shepe-shift ang katawan ni Carmelita, ang mga mata ay namula, ang mga ngipin ay lumaki tulad ng mga pangil ng hayop, at ang pagkain ay dumami ng mga od na kumakawala, gumagapang sa mesa tulad ng mga buhay na sumpa. Ano nang ginawa mo? Tili niya, ang boses niya ay parang sigaw ng isang nilalang mula sa impyerno. Sa galit, sinampal ni Danilo siya ng buntot ng isda, ang banal na bagay na nagpabagsak ng kanyang mahika. Nahulog ang maskara, ang tunay na mukha ay isang mandaragit, halimaw na may balat na puno ng gasa at mga mata na puno ng gutom. Tumakbo si Carmelita sa takot at mula noon nawala siya. Ngunit alam ni Danilo na babalik siya, ang mga tulad niya ay hindi natatapos sa isang laban. Para sa proteksyon, pumunta siya kay Aling Celia, isang matandang manggagamot sa kabilang bayan, nakilala sa kanyang mga orasyon laban sa mga aswang. Ang daan papunta sa kanya ay madilim, puno ng mga puno na parang mga bantay ng gubat, at ang hangin ay amoy ng gamot at dugo. Ang kubo ni Aling Celia ay maliit, gawa sa kahoy at nipa, ngunit puno ng mga botelya ng pampahid at mga krus na kumikinang sa dilim. Inaasahan ko na ang pagdating mo, sabi niya, ang mga mata niya ay matalino at puno ng lihim. Ikinuwento ni Danilo ang lahat, ang pagbabago ni Carmelita, ang pagkain ng laman, ang pagkawala ni Kulay. Tumango si Aling Celia, tama ang ginawa mo. Ngunit babalik siya, mas galit. Ito ang barang, sibat mula sa puso ng kawayan, pinalakas ng orasyon. Makapangyarihan ito laban sa mga elemento. Kinuha ni Danilo ang sandata, at ramdam niya ang tapang na dumadaloy sa kanyang ugat. Para kay Kulay, binigay ang bawang na pinalakas ng mahika, ilagay mo sa liig niya. Ibabalik nito ang kanyang sarili. Bago umalis, binigyan ng babala, mag-ingat sa gabi. Huwag mag-isa sa madilim, laging magdala ng ilaw, ang dilim ay tirahan nila. Isang gabi, nagising si Danilo sa kahol ni Kulay, hindi karaniwang kahol, kundi daing ng isang kaluluwa na nahihirapan. Kinuha niya ang flashlight at lumabas, sumusunod sa ingay patungo sa gubat. Sa ilalim ng buwan, nakita niya sila, si Carmelita at Kulay, ngunit ang aso ay kaiba, mga mata namumula, pangil humahaba at naninilaw tulad ng mga kutsilyo. Namimiss kita, Ginoo. Tingnan mo ang bagong anyo ng alaga mo, sabi ni Carmelita, hinahaplo si Kulay na parang laruan. Sa galit, itinutok ni Danilo ang barang, burahin mo ang sumpa. Ibalik mo siya. Umiti lamang si Carmelita, huli ka na. Susunod ka na. Utos niya kay Kulay na umatake, at lumapit ang aso, ang mga kuko niya ay parang mga tinik. Sa huling sandali, inilabas ni Danilo ang bawang at ipinatong sa liig ni Kulay. Bigla, nagising ang aso, umiling-iling, bumalik sa dating sarili, at lumapit na may buntot na nakayukom, parang humihingi ng tawad. Lumapit si Carmelita sa galit, ngunit bago siya maabot, tinuka ni Danilo ang barang sa kanyang puso. Isang daing ang lumabas, malakas at matindi na parang sigaw ng daan-daang biktima, ang mga mata niya ay sumisikip, ang bibig ay puno ng itim na usok, at unti-unti siyang natunaw, naging isang malaking pulang od na gumugulong sa lupa, puno ng mga mata na nakatingin sa kanya.
Tinadyakan niya ito hanggang sa tuluyan na mapatay. Ang tunog ng pagdurog ay parang musika ng tagumpay, ngunit puno ng kalungkutan. Ligtas na ang bayan mula kay Carmelita, ngunit hindi pa tapos. Isang gabi, napansin ni Danilo ang buwan na nagiging pula, at ang ugali ni Kulay na nagbabago muli, mga mata na ninilaw, parang may sumpa na nananatili. Kinabukasan, balita ng pagpatay, isang binatilyo, anak ni Mang Benito, winsak ang likod at tinanggay ang lamang loob. Naalala ni Danilo ang eksena sa gubat, may koneksyon. Sa gabing iyon, sinundan niya si Kulay sa gubat, sumusunod sa mga lagaslas ng dugo, hanggang sa isang sulok malapit sa puno ng saging. Doon, sa dilim, nakita niya, mga residente ng bayan, nakaupo sa paligid ng bangkay ni Mang Benito, nilalantakan ang lamang loob tulad ng mga hayop. Sa gitna, ang konsehal, ngunit hindi mukha ng tao, mahahabang ngipin, uod na nagsisilabasan mula sa bibig habang kumakain. Napagtanto ni Danilo, sila ang mga tunay na aswang, kumakain tuwing pula ang buwan, at si Carmelita ay kasabwat lamang. Naalala ang babala ni Aling Celia, hindi siya nag-isa sa dilim. Tumakbo siya pauwi, puno ng galit at takot. Kinabukasan, bumalik siya kay Aling Celia para magplano. Lalaban tayo, sabi niya. Sa gabing susunod, naghintay siya sa sulok, hawak ang barang. Dumating sila isa-isa, pumwesto sa paligid ng bagong biktima, at nang simulan ang pagkain, sigaw ni Danilo, tama na. Tapusin natin ito. Ang laban ay matindi, mga ulo na tumutubo muli, mga sugat na naghihilom sa dugo, at mga sigaw na parang mula sa impyerno. Maubos na ng lakas si Danilo nang dumating si Aling Celia at mga matapang na lalaki. Hindi ko na kaya, sigaw niya. Umiti si Aling Celia, kinuha ang bato ng apoy, pula at dilaw na kumikinang. Itinaas niya ito, nagdasal ng orasyon at ibinato sa gitna. Bigla, bumukas ang langit, malaking agos ng apoy ang dumagsa, nagliliyab na parang galit ng bathala. Natabunan sila, ngunit hindi nasunog ang mga mabuti, sa halip naghilom ang mga sugat. Nang humupa, natunaw ang mga aswang, natira ang mga buto na nagniningas, at ang buwan ay bumalik sa ningning.